Hiniling ng DPWH sa Justice Department na isyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Candaba Mayor Rene Maglanque at kanilang mga anak. Kasunod po yan ang aligasyon ni Senator Ping Lacson na magkakasosyo sa isang negosyo ang mga anak at nakakuha naman ng flood control project ang hiwalay na kumpanya ng mga Maglanque. Nakatutok si JP Soriano. Sa privilege speech ni Senate Pro Tempore Ping Lacson kahapon, binanggit niya ang pangalan ni resigned DPWH Secretary Manny Bonoan sa humahaba at lumalalim na istorya ng flood corruption. Sabi ni Lacson, magkakasosyo sa MBB Global Properties Corporation ang mga anak ni Bonoan, dating DPWH USEC Roberto Bernardo, nakasama sa listahan ng mga diskaya na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project, at anak ni Candaba Pampanga Mayor Rene Maglanque, may-ari ng Global Crit Builders na nakakuha ng mga flood control project sa Bulacan at Pampanga. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Crit. Sa General Information Sheet na isinumite ng MBB Global Properties sa SEC, ang mga stockholder ay sina Macy Monique Maglanque, Sunshine Bernardo at Fatima Gay Bonoan de la Cruz. Sa GIS ng MBB, may paid-up capital na 10 million pesos nung nag-register ito noong taong 2023. Sa Candaba, Pampanga ang address ng kumpanya, pero hindi namin makita ang opisina ng MBB sa address na nasa SEC record. Itinanggi na noon ni Bonoan na may kinalaman siya sa mga ghost projects at substandard flood control project ng DPWH na tinuligsa ni Pangulong Marcos. Naghahanap din ng GMA Integrated News ng kontak kay Bernardo. Sinubukan din naming kuhanan ng panig si Mayor Maglanque sa munisipyo ng Candaba, ngunit nasa Maynila raw ito. Samantala, humiling na si DPWH Secretary Vince Dizon kay Justice Secretary Crispin Rimulya na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kina Maglanque, Bonoan at Bernardo at sa kanilang mga anak na opisyal ng MBB Global Properties Corporation. Ipapatawag naman daw sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee si DPWH USEC Maria Catalina Cabral, sabi ni Lacson. Si Cabral ang sinasabi ni Lacson na nag-uudyok umano kay Senador Tito Soto na maglagay ng budget insertion sa 2026 proposed budget, bagay na tinanggihan ng Senate President. Ang sabi ni Lacson, itinanggi raw ito ni Cabral kay DPWH Vince Dizon nang tanungin. Sabi ni Cabral, handa siyang sagutin ito sa pagdinig. Base sa DPWH website, si Cabral ang kauna-unahang babaeng empleyado ng ahensya na umangat bilang undersecretary. Siya rin daw ang unang babaeng presidente ng Philippine Institute of Civil Engineers noong taong 2017. I'll make a statement sa Senate na lang. I-release naman po yan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.